Kayo, pwede niyo akong tanungin para doon na lang mag-spark yung conversation. Doon na siya magmumula. I was crying. Okay, so may nagtanong, bakit namamaga yung mata mo? Namamaga yung mata ko kasi I was crying dahil nag-usap kami ni Jen. Oh, now, gusto niyong malaman kung ano yung napag-usapan namin ni Jen. Gusto niyo doon tayo mag-start? Okay, gusto niyo doon tayo mag-start sa kung ano yung napag-usapan namin ni Jen? Tayo sa napag-usapan namin ni Jen. Pull out ko lang yung conversation namin. Sandali. And gusto ko din malaman nyo na after ng live na to, wala na kayong maririnig na kahit na ano sa akin tungkol sa issue na to. Because I am beneath this. These are all beneath me. I'm sorry. These are all beneath me. Hindi to yung bagay na gusto kong fokusan ngayon. Karma. Okay. Sige. I-address din natin yung karma na yan. Address natin yung karma na yan. May nag-comment, sabi niya, you are better than this, Meiko. So, saan po ko lulugar? Magsasalita ako at magte-take ng accountability o mananahimik ako? Si spokesperson pala to. Ayan, sige. Si spokesperson, karma, sige. Lahat yan. CCTV, ano pa ba? Sakit sa ko yung conversation namin ni Jen. Di ako magugas kamay dito. Okay, mag-alala. So, nag-message ako kay Jen kanina. Yan. Sabi ko, Jen, mababasa mo to or mapapanood mo to. Alam mo na yun kung anong stand ko dito. Sana maintindihan mo. Sana maintindihan mo kung ba't ko to ginagawa. Okay. Sabi ko, gusto kitang kausapin. Mahal kita, gusto kitang kausapin. Gusto kitang pagalitan. Gusto kong magwalwal na rin sa social media kung hindi ko lang iniisip yung mga anak ko. Dahil hindi ko na alam kung sino kakausapin ko at saan ako lulugar, Genevieve. Sabi ni Jen sa akin, naiintindihan kita, te. At this point, kailangan ko nang talagang tumayo mag-isa. Dahil wala naman ni isang tumayo sa akin bukod sa'yo. Kaya ako na lang ang gumawa nun para sa sarili ko. Huwag kang mag-alala, kayang-kaya ko na to. Sabi niya sa akin. Sabi ko, nasasaktan ako ngayon at nanggigigil ako sa maraming bagay. At gusto ko ding sagutin si Elle. At most importantly, gusto kong ipaalam sa mga tao kung ano talaga yung stand ko dito. Kung hindi lang ako natakot-takot sa mga consequences. That's my first accountability. Takot ako sa consequences. Natakot ako sa mga pwedeng mangyari. Natakot ako sa pwedeng maging backlash. Natakot ako sa pwedeng maging result. Yun ang unang-una kong pagkakamali. Dapat hindi na ako natakot doon. Okay, so dito tayo sa message ko sa kanya. Sabi ko, gusto kong sagutin si Elle. Gusto kong ipaalam sa mga tao na hindi naman din kita tinolerate at kung ano yung mga stand ko dito. Kung hindi lang ako natakot-takot. Sa consequence. Aaminin ko na na-trigger ako sa sinabi ni Elle. That, hindi ako mahihiyang sabihin. Na-trigger talaga ako doon. Hindi ko alam kung ano yung mga sinabi niya pang iba sa live. Dahil kahapon, maghapon po akong busy. Mula 7 a.m., pumasok ako sa business school. And then, after ng business school, nag-live ako para sa Lumay. Okay? Nag-live ako para sa Lumay. Nakauwi ako ng mga 1 na ng umaga. 1 na, 1:30, ganun. Tapos, nag-edit agad ako ng A Day in My Life na vlog. So, hindi ko nakita na nagla-live si Elle. Hindi ko din nakita agad-agad na nagla-live din si Jen. Hindi ko din agad nakita na may mga ginawang video si Jen ng pag-amin. Kung ano yung pinagdaanan niya or kung ano yung nangyari sa kanya at kung ano yung kasalanan ginawa niya. Ayoko magbanggit ng pangalan dahil alam nyo na hindi yan pwede. Hindi yan pwede dito. Kung hindi binanggit ni Elle ang pangalan ko, hindi ko din babanggitin ang pangalan niya dito. Sabi ko, hindi ko alam kung ano pang ibang pinagsasabi ni Elle sa live niya pero gusto ko siyang sagutin. Sabi ni Jen, inaantay ko lang magsalita si Forda at ako na ang maglalahat neto. Dahil handang-handa ako, hindi mo na kailangan magsalita ngayon, te. Sabi ko, kay Jen, nung magkakausap tayo sa video call, 3 years ago, hindi ko alam kung 3 years ago or 2 years ago, sabi ko, sinong kumausap kay Elle? Sinubukan kong gumawa ng paraan para magkausap kayo.
Siya yung nagsusorry sa'yo sa pagkakatanda ko kasi alam naman din niya kung ano yung mga pagkakamaling nagawa niya. Siya din ang nagsuggest na mag-damage control. Pero ang lumabas, binuli natin siya. Tapos sabi niya, wala na akong pakialam dyan at wala na akong balak makipag-usap dyan. And sinabi din ni El na magkakabit daw yung pusod natin kasi madami na daw tayong alam sa isa't isa. Yun pa lang yung mga part na napanood ko. Pero yung trigger ko doon sa sinabi niyang kinarma ako, yun, aaminin ko yun yung pinaka-trigger ko dahil iniisip ko saan pinaka nanggaling yung hugot. Dahil nung panahon na sobrang trending ng issue nilang dalawa, never akong nagsalita against kay El. Sabi ko, napanood mo ba ng buo yung live niya? Hindi ko kasi alam kung ano yung mga nasabi niya doon, pero may mga nabasa akong comment sa akin, and ang tinatanong is, ikaw ba yon? Ginawa mo yon? Sinabi mo ba yon? Bully ka? So, hindi ko alam at that point kung paano ko i-address or i-defend ang sarili ko dahil hindi ko pa alam kung saan nanggaling yung salita. Hindi ko pa alam kung saan nanggaling yung mga comment sa akin. Nag-reply si Jen. Sabi niya, nung pinost ni KCE, doon ako natauhan. Makinig kayo mabuti, importante na to. Nung pinost ni KCE, doon ako natauhan. Hindi ako maghuhugas kamay dito. Hindi ako maghugas kamay dito. Huwag kayong mag-alala, hindi ako maghugas kamay dito. Sabihin ko lahat dito kung ano yung side ko, kung ano yung mga pagkakamali ko. Sasabihin ko lahat yan dito. Nung pinost ni KCE, eto reply to ni Jen sa akin. Reply to ni Jen sa akin. Hindi ang karma na yan, sasagutin ko yan mamaya. Nung pinost ni KCE, doon ako natauhan na bakit nga ba ako ingat na ingat sa kasalanang matagal ko ng pinagdusahan. Kaya ngayon, napaproud naman din ako sa sarili ko dahil talagang masasabi kong matatag na ako dahil nailahad ko na yung kamalian ko. Yun yung sabi sa akin ni Jen. And ito yung reply ko kay Jen. And Jen, I'm sorry kasi babasahin ko to dito. Kasi alam mo mulat sa pool, ito talaga yung stand ko. Sobrang nagko-contemplate ako kung sasabihin ko to kasi alam ko na masasaktan si Jen. Masaktan si Jen, pero kailangan ko itong sabihin. Sabi ko, alam mo naman yan at kilala mo naman ako. Kaya ako nasasaktan dahil alam mong tabla sa prinsipyo ko yung kabit at cheating issue na yan. Kaya nga gusto kitang pagalitan. Gusto kong mag-live para ipagtanggol yung sarili ko, sagutin si Lash, at the same time iniisip ko paano ko gagawin yun nang hindi ka masasaktan. Nireplyan ko yung sinabi ni Jen na yung kasalanan daw niya ay matagal niya ng pinagdusahan. Sabi ko, hindi ganon. Ang asawang nasaktan ay may karapatang magalit sa'yo hanggat kailan niya gusto. Ito yung stand ko doon. Ang asawa, nasaktan, ang asawang niloko ay may karapatan magalit sa'yo hanggat kailan niya gusto. Kung gusto niyang dalin sa hukay, yung galit niya, wala kang magagawa doon. Kung hindi niya gustong patawarin ka, kung sa haba ng buhay mo ay paulit-ulit niyang uungkatin yon, wala ka doon. Wala kang karapatan na tablahin yon at wala kang karapatan para sabihin na pinagdusahan mo na yon. Dahil hindi mo alam kung paano din nagdusa yung asawang niloko. Hindi ako gumagawa ng script. Conversation namin to ni Jen. Binabasa ko ngayon dito. Okay? Yun yung stand ko doon. Sabi ko kay Jen, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo yung point of view ko. Dahil kung magiging totoo na lang din ako sa'yo, aaminin kong hindi ko alam kung paano kita kakausapin dahil matigas ang ulo mo. Napakatigas ng ulo ni Genevieve. Hindi ka nakikinig madalas kung ano yung mga sinasabi ko na nakakabuti sa'yo. Sinasabi ko lahat to bilang akto ng pagmamahal sa'yo, Jen, kasi walang ibang magsasabi nito sa'yo. Ang sabi ni Jen sa akin, huwag mo na akong isipin. Isalba mo yung sarili mo kung yan ang kinakailangan mo. Ayos lang na magpaka-selfish ka ngayon dahil yun naman na din ang ginawa ko ngayon. Kung anong tingin mong magpapagaan ng loob mo. Okay. Yun yung conversation namin ni Jen. Dahil baka akala niyong lahat ay pumapalakpak ako sa mga kamali ang ginagawa niya. Ipupull out ko naman yung conversation namin ni El. Pull out ko yung conversation namin ni El. Sinabi mo pa talaga na do you think it's good for you to go back to social media? I-address ko yan. Sige, i-address natin yan. Na-address natin yan. Na-address ko lahat dito. Live naman na to eh.
Hindi ako maghuhugas kamay. No, no, I will never do that. Aaminin ko dito lahat din ng kasalanan ko, lahat ng pagkakamali ko, aminin ko lahat dito. Sinimulan ko lang sa kung ano yung naging conversation namin ni Jen. Sinimulan ko sa kung ano yung naging conversation namin ni Jen para malinaw sa inyo na hindi ko yon tinotolerate at hindi yon ang stand ko. Aaminin ko dito na minsan, madalas sumasakit yung ulo ko dahil ang tigas ng ulo ni Jen. Ang tigas ng ulo niya. Alam niya yan sa sarili niya. Lahat ng sinasabi ko dito, ito yung mga bagay na nasabi ko na din kay Jen. Alam niya na yan. Anong play safe? Okay. May tanong ba kayo? Doon sa sinabi ko na yun, may tanong kayo, sagutin ko dito. Kung may tanong kayo, sige, sagutin ko dito. Nasa hearing ka ba? Wala. Wala po sa hearing. Never kaming nakita na ni Elle in person ever since event namin sa Juicy Tushi. Wala ako sa hearing. Pero nandun ako sa statement of witnesses dahil kasama siya sa mga tinanong ng abogado kung sino yung nandun during the conversation ni Jen and ni Elle. And nandun ako kasi 'di ba sabi nga ni Elle, naging mediator ako doon, na kunyari daw naging mediator ako, nandun kasi ako. And kasama siya sa statements, kaya kinailangan ng statement ko. Witness, ganun kasi kapag ka nagkakasuhan kung sino yung mga nandun, kapag ka may ebidensya ka, how do you prove your evidence? Mag-pull out ka ng witness. So, isa ako sa naging witness ni Jen dahil nandun ako nung nag-uusap sila. Nandun po ako nung nag-uusap sila. Okay, so nasagot ko na yung tanong kung nandun ba ako sa hearing. Wala po ako doon. Pero nandun po ako sa statement po ni Jen kasi sagutan yun di ba? Pagka nagkakasuhan po kasi kayo, magsasagutan po doon. Ngayon, kapag meron po kayo doon sinabi, kapag kunyari meron kang statement doon, kunyari si Jen, merong statement doon, kailangan niyang i-prove yun with evidences and witness. So, ako yung witness ni Jen doon sa statement niya. Meron akong statement doon, meron akong witness doon dahil nandun po ako nung nag-usap sila ni Elle. Nandun ako. Okay. So, sinabi ni Elle na sinabihan ko daw siya na wag siyang bumalik. Wag na siyang bumalik sa social media. Okay, sige, i-address natin yan. Hindi ako magugas kamay dito, sasabihin ko po yung totoong alam ko at yung side ko. Side ko to, there are 3 sides of the story. The other side, my side, and the truth. Okay, tatlo yan. 3 sides of the story. Sagutin natin, pero babasahin ko muna yung convo namin ni Elle. Okay, proceed na sa convo namin ni Elle. Okay, proceed na sa convo namin ni Elle. Bakit ako umiiyak? Naiyak ako kasi alam ko masasaktan si Jen Alam ko pwedeng makasakit kay Jen tong video na to. Siyempre bilang kaibigan ni Jen at kahit balibalik na rin natin ang mundo, kaibigan ako ng tao. Pero tinotolerate ko ba pagka nagkakamali siya? Hindi. Yung pagiging ganun ni Jen, hindi nun binura yung mga prinsipyo ko, yung mga principles ko, kung ano yung mga bagay na pinaninindigan ko. Hindi ko sinusuportahan yung mga maling desisyon ni Jen, pero hindi rin ibig sabihin nun, iiwanan ko na siya kung pwede ko naman siyang i-correct. Kung uulitin niya yan, kung gagawin niya ulit yan, kung mangangabit ulit siya, at kung ganyan siya katapang sa kabit, I'm so sorry, Jen. Hindi na para maging magkaibigan tayo kung uulit-ulitin mo lang yan. Uulitin mo yan dahil alam mong pinagdaanan ko yan. Hindi gusto niya marinig. Kung ika-cut off ko ba si Jen? I don't support the wrong decisions that she's made. Hindi ko yun sinusuportahan. Hindi ko yun tinotolerate. It's against my principle. Hindi ko yun gusto. Hindi yun tama. At baka akala niyo pinapalakpakan ko si Jen tuwing nagkakamali siya. Hindi. At alam niya yan. Alam ni Jen yan. O paano yun? Ayaw magpakorek. O ano pang gagawin ko? Is it still in my control? That's out of my control. Yung mga choices niya, mga ginagawa niya, hindi ko na yun kontrolado. Kontrolado ko ba yun? Hindi ko yun kontrolado. Yung ginawa niyang video kagabi, hindi ko yun kontrolado. Kung ako yung tatanungin niyo, which is, sinabi ko na ngayon sa kanya sa conversation, no, Jen, hindi. Hindi para sabihin mo na pinagdusahan mo na yun. Dahil hindi. Pinagbayaran mo na yun, hindi. Hanggat hindi sinasabi, hanggat hindi ka pinapatawad ng legal wife, hanggat hindi sinasabi sa'yo ng legal wife na pinapatawad na kita, na tapos na to, hindi ka pa nakakalaya at hindi mo pa napagbabayaran kung ano yung kasalanan mo. Yun yung stand ko dyan.
At kung sakasakali man na sinabi sa'yo ng asawa na, o sige na, napatawad na kita, tapos biglang bumalik yung sakit sa kanya, biglang nabuhay ulit sa kanya yung gigil niya sa'yo, wala ka pa rin karapatang lumaban doon. Malinaw ba yon? Malinaw ba yon? Anong feeling na minamak ng BFF mo, yung breakdown ng iba, nagbe-breakdown ka rin? O, ano gagawin ko? Ano gagawin ko ngayon doon? Convo namin ni Elle. Ito po ay convo namin ni Elle, February 9, 2024. February 9, 2024. Nag-message ako kay Jen bago to. Ito yung base na lang sa pagkakatanda ko dahil hindi ko na to naaalala because these are, para sa akin ngayon, these are all beneath me. Utang na loob. Utang na loob. May mga bagay akong gustong fokusan pero para matapos na to, sige. This is February 9, 2024. Bago ako nag-message kay Elle, nag-message muna ako kay Jen. Sabi ko, ito na yung kasagsagan na nag-aaway sila. Ito yung kasagsagan na nag-aaway sila. Remember, nakasama ko sila both dahil sa isang brand. Magkakatrabaho kami sa isang brand. Kaya nag-message ako kay Jen, sabi ko sa kanya noon, okay lang ba na i-message ko si Elle? Dahil sobrang chaotic. Sobrang chaotic na nang nangyayari sa inyo. And then sabi ni Jen, go. Binigyan niya ako ng go signal na i-message si Elle. So ito na. Sabi ko kay Elle, May ko to, I told Jen na i-message kita. Hindi ko din alam kung bakit gusto kitang i-message. Maybe because naririn din ako sa chaos niyong dalawa. But just in case you might want to hear an opinion straight from Jen's friend, sabihin mo sa akin. I will try to understand your whole point of view as well. And also enumerate what I understood from Jen's. Kasi sobrang chaotic and damaging na nangyayari. Let me know you reply to this message or you ignore this, okay lang. I just really want to understand you better and also extend Jen's anger to you for you to have a further understanding kung saan naman din siya nanggagaling and kung sakasakali man na masama yung tingin mo sa message na to or you think I have a bad agenda, hell no. Kakatapos ko lang ikasal dahil kakatapos lang ng kasal ko nito. And I am protecting my peace so wala akong kahit na anong masamang intensyon. Yun yung una kong message. Bias, ayan. May nagko-comment ng bias. Sige, address din natin yan. And then, nag-reply sa akin si Elle. Yung reply sa akin ni Elle, hindi ko babasahin because I don't know if I have the right to expose what she said. Again, nasasabihin ko lang dito yung mga sa akin. Sabi ko sa kanya, kung nag-aalangan ka din, na mai-screenshot yung mga sasabihin mo sa akin, pwede kang tumawag. I have literally no fucking intention na kumubra ng kung ano man ang ikakasira mo dahil ang purpose ko nga is to understand you better. Alam kong maiisip mo din na magiging bias ako dahil friend ko si Jen and hindi ko yon aalisin sa'yo. Pero itatry ko yung best ko na wag maging bias. Reading ako ng reply mo. And then yun na, ito na yung sinabi niya sa akin, sabi niya, ate, can I call? Sabi ko, okay, sige. Bigay ko sa kanya yung number ko, tapos doon na po kami nag-usap. Habang magkausap kami doon, tinanong ko siya kung okay ba sa kanya na makipag-usap kay Jen. Or I don't know if it's the other way. Pero basta ang alam ko, ang purpose noon kung bakit ko siya kinausap, para mag-usap na sila ni Jen. Kasi pare-parehos nga kami noon nasa isang brand. I-post mo yung convo nyo kung totoong hindi yan script. It's against the law. Hindi po yun pwede. Kaya nga binabasa ko yung sa akin. Binabasa ko yung sa akin. Kasi it's against the law to post a conversation ng walang consent ng isa. Bakit mo siya sinabihan na wag na siyang bumalik sa social media? Ako? Ako daw ang nagsabi noon? Okay. Kasi hindi ko natatandaan na sinabi ko sa kanyang wag ka nang bumalik ng social media. No. Ngayon, i-address natin yung sinasabi nyo or yung sinabi niya na sinabihan ko daw siya na ayaw sa'yo ng mga tao. Yun ba? Tama ba? Please correct me if I am wrong. Correct me if I am wrong. Kasi para ma-address ko na lahat dito. Yun yun? Yun ba yun? Wala siyang sinabing name pero people assume that it was you. Meron kasi, hindi ko kasi napanood ng buo yung live niya. Ang napanood ko na lang ay yung mga splices, yung mga putol-putol na. Kasi nga po, busy po ako kahapon. Buong magdamag, busy ako. 7 a.m. nasa school na ako. Nagpe-prepare na ako sa school. And then, 1 a.m. na ako nakauwi, 1:30 kasi nga nagtrabaho pa ako. So, ano doon? So, hindi ko alam. Ang napanood ko lang doon sa live niya is yung sabi niya na kasama daw yung isa.
So yung isa, I figured it was me. I know that she's talking about me. Pero, yung sinabi niya na sinasabi niyo ngayon na, ano ba yun? Huwag ka nang bumalik sa social media. Hindi po ako yung nagsabi noon. Wala po ako sinabing ganon, hindi ko po siya sinabihan ng ganon. Pero meron din siyang isang sinabi na after niyang banggitin yung isang situation na sa akin nagpe-pertain, meron siya sinabi ko daw or may nasabi daw sa kanya na ayaw sa kanya ng mga tao. Tama ba? Correct me if I am wrong. Di ako nagugas kamay. Sasabihin ko lahat dito pagkakamali ko. Gusto ko kasi malaman kung tama. Para fact check lang. Fact check. Para totoo lahat. Para totoo lahat ng para totoo lahat ng masabi ko dito at walang filter. So yun ba? Yun ba yun? Meron ba dong nabanggit? Meron dong nabanggit na sinabi ko sa kanya na ayaw sa'yo ng mga tao? Okay. I-address na natin to. Walang name so we can only assume that it's you or the different person. Okay. Nagbabasa ako ng comments. Gusto nyo pa daw siyang mag-public apology tapos burahin niyo yung account niya. Okay. Sige, address natin yan lahat dito. Okay, so pakinggan nyo na yung message ko sa kanya and then after that, nag-usap na. Ako ay nandun, yes, sabihin nyo na lahat ng gusto nyo sabihin sa akin, spokesperson, kunyari mediator, ganito, ganyan. But my whole intention doon sa action ko na yon na sinubukan ko silang pag-usapin ni Jen ay dahil magkakasama kami sa isang brand. And wala na, ayoko na, na sobrang chaotic na nung nangyayari and aaminin ko sa inyo na ako yung nai-stress, ako yung na-hurt tuwing nababasa ko yung mga bash kay Jen. Kasi kaibigan ko yung tao. So wala akong ibang maisip na paraan kung hindi pag-ayusin na lang sila. Kasi magkakatrabaho kami. Magkakatrabaho kami sa isang brand. So yon yung entire purpose ko. So kung hindi nyo yun maintindihan, kung hindi nyo yun matatanggap, hindi ko na po yan kontrolado. Pero yes, totoo na nag-mediate ako, nandun ako sa gitna. Kaya nga po ako nasa witness, sa paper, pero never in the hearing. Never in the hearing. Nandun ako sa witness, in the paper, dahil nandun po ako nung nag-uusap sila ni Jen. Ngayon, doon sa sinabi na inassume ng mga tao na ako yung nagsabi, off the record, this is off the record, and this is allegedly. Allegedly, nag-assume kayo na ako yung nagsabi sa kanya na ayaw sa'yo ng mga tao. Wala akong matandaan na sinabi ko yon, pero kung meron akong conversation na natatandaan kung saan pwede kong ma-relate yon, meron. Uulitin ko para klaro. Uulitin ko po para klaro. Wala po akong matandaan na sinabi ko sa kanya yon na ayaw sa kanya ng mga tao, pero meron akong conversation na natatandaan na pwede kong ma-connect doon. So kung nakalimutan ko man na sinabi ko yon, kung nasaktan kita na nasabi ko yon, I am truly sorry. Pero ito yung conversation na natatandaan ko kung saan pwede ko siyang ma-connect. Umiyak siya doon sa conversation. Umiyak siya doon. And sinabi din niya, alam mo to sa sarili mo, sinabi din niya na napapagod na siya dahil kung natatandaan ninyo, or hindi ko alam kung alam ninyo, pero ilang beses siyang na-cancel sa social media. Ilang beses siyang na-cancel sa social media, 3 beses, as far as I remember, hindi ko alam kung tama yung pagkakaalala ko, 3 beses na-ban yung TikTok account niya. 3 beses na wala. 3 beses na wala yung TikTok account niya. So I think on her 4th na paggawa ng account, hindi ko alam kung 3rd or 4th na paggawa ng account, nagsabi siya na hindi niya alam, hindi niya maintindihan kung bakit siya naka-cancel, hindi niya maintindihan kung bakit tuwing nagsasalita na lang siya yung mali. May natatandaan akong ganong conversation na pagod na siyang makancel. Kasi lagi siya naka-cancel before. Lagi siya naka-cancel before. No. Hindi pinagtulungan. Naka-cancel siya before. Kasi remember before, may mga content siya sa social media before. So ilang beses siyang na-cancel, ilang beses siyang na-ban. And meron pang mga instances meron pang instance yun na nanghingi siya sa akin ng help para sa account niya. Nanghingi siya sa akin ng help para sa account niya, and I tried na ilapit siya sa TikTok manager ko, kaso hindi nila nagawaan ng paraan kasi yung laman nun ng account niya is harassment and bullying talaga. So hindi siya nailakad nung TikTok manager ko ng mga panahon na yun. So yun lang, nasabi ko lang.
So, nagsasabi siya, ito na, back to sa kung ano yung naging usapan na naaalala ko. Nagsabi siya na napapagod na siyang makancel and na hindi niya alam kung bakit non-verbatim to ha, non-verbatim. Ito lang yung as far as I can remember. Hindi niya alam kung bakit lagi siya nakakancel, lagi nababan yung account niya, lagi nabubura, lagi siyang may basher, hindi siya tinatantanan ng mga basher. Lubog na siya. So that's from her. Non-verbatim. So kung meron man akong conversation na pwede kong i-connect doon sa allegedly you guys assume na sinabi ko sa kanya na baka ayaw sa'yo ng mga tao dahil in-advisean ko siya. Again, this is non-verbatim and this is off the record and this is allegedly dahil again, hindi ko to natatandaan na sinabi ko sa kanya. Hindi ko po natatandaan na may sinabi ako sa kanyang ganun. Pero kung meron man ako nasabi talaga sa yung ganun, Lash, I'm very sorry pero hindi yun ang intention ko. Wala akong matandaan na yun ang intention ko. Wala. Wala rin akong matandaan na sinabi ko siya sa'yo. Pero again, kung i-connect ako siya sa conversation na meron tayo, napapagod na daw siyang makancel. So, sabi ko sa kanya, ako bilang content creator ng matagal na, 2016, 2015, bilang content creator ng matagal na, bilang nasa social media ng matagal na, ilang beses na akong nabash, ilang beses na akong na-cancel, ang magiging advice ko na lang sa'yo is mag-reflect ka. Bakit nababan yung account mo? Bakit ka din kinakancel ng mga tao? And from your reflection, kung paano ka magre-reflect sa sarili mo, maybe doon mo marirealize kung bakit ayaw sa'yo ng mga tao. Baka kaya ayaw sa'yo ng mga tao ay dahil baka may mali sa content mo kasi ilang beses ka nang nababan. Ilang beses ka nang nababan ilang beses ka nang nakakancel. Alam mo yan alam mo yan sa sarili mo, ilang beses kang nakancel before. Sa akin ka pa humingi ng help para sa TikTok accounts mo na naban. Sinubukan kong ilapit yon sa TikTok manager ko kaso wala silang nagawa kasi ang laman nga ng TikTok account mo nun ay bullying. Kung sino-sinong pinag-uusapan mo din nun noong mga panahon na yon. That's not the issue. Sinasagot ko po kung bakit pwedeng merong ganong nasabi kasi hindi ko po siya natatandaan. Hindi ko natatandaan na may nasabi ako sa kanya na baka kaya ayaw sa'yo ng mga tao or ayaw sa'yo ng mga tao. Kasi nga, nagrarant nga siya noon. Nagrarant siya na lagi siyang nababan, lagi siyang nakakancel, ayaw sa kanya ng mga tao, hindi niya maintindihan, wala na daw siyang ginawang tama. So, ang naging advice ko sa kanya, mag-reflect ka, dahil matagal na ako sa social media Ang naging advice ko sa kanya, mag-reflect ka. Tignan mo yung mga contents mo, balikan mo, dahil baka nandun yung reason kung bakit ayaw sa'yo ng mga tao, bakit ka nakakancel nung mga panahon na yon, hindi po ngayon. Hindi siya malayo. Connected siya doon sa conversation namin. Did you ask your friend to reflect too? Of course. Alin ang binabaliktad? Hindi, wala. Sige, kung meron siyang mailalabas na proof na sinabi ko yun sa kanya in a way kung paano nyo pinapalabas, tatanggapin ko yun. Pero wala kasi akong maalalang ganun. Wala akong maalala na sinabi ko yun. Wala. Kaya ang iniisip ko na lang, ano yung conversation na naaalala ko kung saan pwede ko yun i-connect. At wala akong ibang conversation na matandaan kung hindi yung nagrarant siya na lagi daw siya nakakancel, pagod na daw siya dahil lagi siyang nababash, 3 beses na ban yung account niya, hindi daw niya maintindihan. So ang naging advice ko sa kanya bilang akong matagal nang nasa social media, mag-reflect ka dahil baka mamaya nandoon din sa mga content mo, sa mga sinasabi mo kung bakit ayaw sa'yo ng mga tao. Sa kanya po galing, nagrarant siya kung bakit ganun. Ngayon, kung sarado pa rin ang isip nyo na intindihin kung saan ako nanggagaling ngayon, bahala na po kayo. Hindi ko na po kontrolado yan. Kung may mailalabas siyang conversation, proof na sinabi ko yon in a bad way, sige, tatanggapin ko. Hindi po, oh my God, hindi ako ang reason kung bakit, hindi kami ang reason ng mga pagkakataon na naban yung account niya ng 3 beses. Malinaw na ba yon? Meron ba ditong mga nakakaunawa or ang nandito lang ay yung mga warriors niya? Yung mga warriors lang ba niya yung nandito or meron naman ditong bukas ang isip para umintindi? Gets nyo na kung saan nanggaling yun, kung saan nanggaling yung context na yun. Again guys, those are allegedly off the record dahil again, wala akong natatandaan na sinabi ko yun sa kanya. Uulitin ko to, pangatlong beses ko uulitin para makaproceed na sa kung ano man yung mga susunod yung tanong. Allegedly lahat to, this is off the record. Hindi ko natatandaan na sinabi ko sa kanya yun, pero kung nasabi ko yun sa'yo at nasaktan ka,
at dinamdam mo yon, I'm sorry. I'm truly sorry. Noong mga panahon na yon, wala akong ibang gustong mangyari kung hindi magkabati kayong dalawa dahil nasasaktan ako na nababash si Jen. I'm sorry. I'm sorry. Okay? So again, yun. Off the record, allegedly, wala po akong matandaan na sinabi ko sa kanya yun, na ayaw sa'yo ng mga tao, burahin mo yung ano mo, burahin mo yung TikTok account mo, wala po akong natatandaan na sinabi ko po yun. Pero, kung meron akong conversation na maiko-connect ko kung bakit nasabi yon, kung nasabi ko talaga yon, yun ay dahil nagrarant siya na hindi niya na maintindihan kung bakit laging nababan yung account niya, kung bakit lagi siyang nakakancel, bakit lagi siyang nababan ng mga panahon na yon. Kasi nga po, 3 beses po naban yung account niya noon. Yes, inuulit. She didn't even mention. Kaya nga po sinasabi ko po off the record and allegedly dahil yung mga tao inassume na ako yon. Kaya nandito ako para klaruhin yung side ko. Okay, so next. Ano pa? As a girl, As a girl, anong feeling na minamock ng BFF mo, yung breakdown ng iba ay nagbe-breakdown ka din? Nasagot ko na po yan kanina. That's something that I don't appreciate. Jen, kung sino man ang kaaway mo, kung ano man ang naging action niya sa kaaway niya, nasa kanya po yun. Pero hindi ibig sabihin nun ay tinotolerate ko yun at gusto ko yun. Yes, wala siyang sinabi na ako yon, pero again, inassume ng mga tao na ako yon. Kaya nyo nga ako inaatake ngayon eh. Ang sasagutin ko lang dito ay yung tungkol sa akin. So kung meron kayong ine-expect dito na may sasagutin ako tungkol kay ganito, tungkol kay ganyan, hindi. Kung ano yung tungkol sa akin, yun lang po yung sasagutin ko dito. Hindi ako umiyak ngayon. Kanina pa tong iyak ko na to dahil nga nag-usap kami ni Jen. So hanggang ngayon namamagay yung mata ko. Hindi ka ba napapagod na, ang daming comment, hindi ka ba napapagod na nadadamay ka sa pinagagawaan ng BFF mo? Napapagod. Napagod ako. Yung mag-public apology siya and ipa-delete. Guys, again, hindi ko po natatandaan na sinabi ko yun. As far as I remember, ang nag-suggest na magda-damage control ay siya. Siya ang nag-suggest na magda-damage control siya. Kasi nagsusorry siya nun eh. Nagsusorry siya kay Jen and inadmit na dun kay Jen yung mga naging mali niya. So umiiyak siya nun. Nagsusorry siya kay Jen and ang naging resolution niya is mag-damage control siya. Sa kanya nanggaling yung suggestion na yun. Hindi po sa akin galing. Wala po akong sasagutin dito na may pinipertain na ibang tao kung hindi yung tungkol lang sa akin. Ano nangyari sa call nyo? Ang nangyari sa call namin, nung nandun na ako kasi nag-mediate nga ako. Dahil si Jen, alam niyo naman yun, kapag kayo nagsalita, wala talaga siyang preno. Most of the time, if not all the time, hindi niya iniisip kung ano yung mga lalabas sa bibig niya. So, kung ang purpose ko ng mga panahon na yon ay pag-ayusin sila, kailangan naramdaman ko yung pangangailangan na dapat nandun ako dahil hindi sila magkakaayos kung pareho silang emosyonal at pareho silang matapang. Kaya ako nandun sa call. Tapos, ang nangyari dun sa call, nagsorry si El kay Jen, sa mga nangyari, sa mga nagawa niya, na mga sinabi ni Jen sa kanya. Nagsusorry siya doon, umiiyak siya. Tapos, ang naging resolution, this is as far as I can remember kasi 2024 pa to eh. 2024 pa to, and as much as possible, I must admit, and katawa-tawang aminin, hindi na lang dapat ako nakisali. Hindi na lang ako dapat nag-mediate. Pero my entire purpose kung bakit ko sila pinagbati dahil nga nagkakasama kami sa brand, sobrang chaotic na and na-hurt ako sa mga bash na nababasa ko. So, yun yung pinaka-main reason nun. So, nung nag-message ako kay El, and tinanong ko siya kung okay lang bang magkausap sila ni Jen. And si Jen, tinanong ko rin siya, okay ba sa'yo na magkausap kayo ni El? Kaya po nag-start yung conversation namin na yung tatlo. So, kami pong tatlo yung nag-uusap-usap doon. Ako po, hindi po ako nagsasalita doon. So, silang dalawa yung nag-uusap doon. And kung meron man doon na may insight ako, kapag meron man dong mga question or meron man dong mga pinag-uusapan na feeling ko kailangan na ng oo, tama na to, ito tama ka na dyan, ito tama na yan,
sa ganun ako umeeksena. Sa ganun po ako nagsasalita doon sa conversation namin tatlo. And ang naging resolution nun is siya daw ay magda-damage control. So that's how, as far as I can remember. Correct me if I am wrong. Kay Elle or kay Jen, i-correct nyo ako kung mali yung pagkakaalala ko. Person nga, yes, maybe that's just how I am as a friend. Kasi remember, binash na rin ako ng ganyan. Nagsalita ako before tungkol sa isang brand. Nung nag-stand ako para sa isang CEO, sinabihan nyo rin ako ng spokesperson. So if me, as a friend, speaking up for her, standing up for her, kung tingin nyo mali yun, sige na, mali na yun. But my purpose, it's something that I will never regret. Kung ang purpose ko ay para tumayo, para gumitna, para makapagpaliwanag ng mas maayos, hindi ko po yun pagsisisihan. Kung kayo ay merong kaibigan na kailangan ng pagalit ninyo, na kailangan ng pasabi ninyo, na kailangan ng tulong, I bet, tutulungan nyo rin. Standing up for something that's wrong, aling wrong? Kasi as far as I can remember, never akong tumindig sa mga bagay na alam kong mali naman ang ginagawa niya. Never akong kumampi dun. Never akong kumampi pag alam kong mali na yung ginagawa niya. Pero saan ko siya kinokorek? Kailangan ko ba siyang i-correct dito sa social media? Anong gusto niya, bugbugin ko si Jen? Katayin ko yung tao? Personal ko siyang kaibigan. Personal ko siyang kayang kausapin. Ano ba gusto niyo? Nakikita niyo yung rambulan? Nakikita niyo pag nag-aaway kami ni Jen? Pag mali yung friend mo, tulungan mong itama yun. Ano ba sinasabi ko kanina pa? How will you correct her? Sabi niya, gano'n na talaga siya palaban. Siya ang tama para sa kanya. There is only so much that a friend can do. Saan, kayo yung gusto kong tanungin, saan ako lulugar? Kapag ka itinama mo ang isang kaibigan sa pagkakamali niya, kontrolado ko pa ba kung ano yung mga actions niya after? Kung uulitin ni Genevieve yung ginawa niya na yon, yung naging pagkakamali niya na yon, wag na lang kaming maging magkaibigan. But her wrongdoings doesn't erase my principles. Hindi nun tinanggal ang prinsipyo ko, yung mga paniniwala ko, yung mga paninindigan ko sa buhay. So hindi ko alam kung bakit sa akin nyo sinisisi or bakit nyo ako inaatake sa pagiging kaibigan ko kay Jen. Isa sa mga bagay na kinailangan kong gawin nung nalaman ko na nangyari yun ay itama siya at sabihin sa kanya na mali yun. Hindi yan tama. I don't support her decisions. I don't support the wrong decisions that she's made. Hindi ko yun sinusuportahan. Pero hindi ibig sabihin nun ay magpapakakupal akong kaibigan, iiwanan ko na lang kung pwede ko namang itama. May nag-comment, sabi niya, ang dami daw screenshot kaya hindi mo maiwan. Aling screenshot na naman. Aling screenshot. Alam niyo kung may mga alam si Jen na sekreto ko at magde-decide siya na ibulgar yun, no, sige na. Pero hindi yun ang reason kung bakit hindi ko siya maiwan. Hindi ko siya iniwan. Kasi pwede mo pang itama eh. Hindi ma-cut off kasi may CCTV. Ang alin? Ha? Aling CCTV, yes. Ka-video call ko si Nate. So, meron pa po ba akong hindi na-address? So, na-address ko yung assumption na allegedly sinabihan ko siya na ayaw sa'yo ng mga tao. Wala pa akong ganung sinabi. Wala pa akong natatandaan na may sinabi akong ganun. But then again, kung meron man akong conversation na natatandaan para masabi ko yun ay dahil nagraran siya na pagod na daw siyang ma-cancel, pagod na daw siyang maban yung account niya, pinaghihirapan daw niya yun. So, bilang nag-advise ako sa kanya, sabi ko sa kanya, since matagal na ako sa social media, may mga tao talaga na ganyan na hindi mo ko talaga magugustuhan yung mga sinasabi nila. And kung magre-reflect ka, and baka doon, reviewin mo yung mga video mo, yung mga sinasabi mo, yung mga lumalabas sa bibig mo, dahil baka yun ang reason kung bakit tayo sa'yo ng mga tao. Hindi maiwan kasi baka may baho ka din na hawak niya. Kung merong hawak si Jen na baho ko, na hawak niya, hindi ako natatakot doon kahit ilabas niya. Sabi kasi ni Elle, hawak mo daw yung CCTV video ng pang-blackmail kay F. Wala po kong hawak na kahit na anong CCTV. Wala po, hindi po yun totoo. Hindi po yun totoo. There are 3 versions of the story. Their story, my story, and the truth.
Sinabihan ka din ba ng best friend mo na magpa-mental health ka over sa nginig? Hindi po. Hindi naman ako yung kaaway niya ng mga panahon na yun. Si Jay daw ata ang may hawak noon against sa'yo. Okay lang. Wala akong hindi ako natatakot. What's the better thing to do para matapos na po yung palitan nila ng parinig? At this point, hindi ko na alam. Hindi ko na alam. Gusto niyo i-cut off ko si Jen? Yun yung gusto niyo mangyari? Karma. Sige, yan naman. Yan yung i-address natin. And yan yung huli kong gustong i-address sa video na, sa live na. Ngayon, after kong i-address sa inyo kung ano yung napag-usapan namin ni El, kasama si Jen. Eto pala, yung video kung saan nasa Taiwan kami, yun ay yung video na ginawa namin dahil finally nalaman namin na dismiss yung kaso ni Jen. Kumbaga, she won the case. After nito, wala na kayong maririnig sa akin tungkol sa issue na to. Wala na. Because these are all beneath me. I wanna put this all beneath me. Ang focus ko ay ang negosyo ko, yung mga anak ko, yung buhay ko. Yun na lang. So, huling beses na to na magsasalita ako about this. Kung may mga tanong pa kayo, tanong nyo na. Wala na akong panahon sa mga ganitong bullshit na drama. Tigil mo na yung pagpapaliwanag, hindi naman sila maniniwala. Alam ko po yun. Bago ko pa simulan tong live na to, alam ko na yung mga tao ay may sarili ng paniniwala. Kaya regardless of what I see here, is alam kong hindi naman na nila yan papakinggan. Dahil mayroon na silang ibang version na pinapaniwalaan. Pero ang purpose ko po ay hindi para maniwala sa akin ng mga tao kung hindi masabi ko kung ano yung peace ko, kung ano yung akin. Yun lang. Wala na po akong pakialam kung may maniniwala sa akin. Wala akong pakialam kung ano sabihin nyo sa akin after ng live na to. Wala akong pakialam kung ano yung magiging reaction ng mga tao dito. Wala na po ako dyan pakialam. Basta para sa akin, sinabi ko kung ano yung side ko, kung ano yung peace ko. To El, kung nasaktan ka, at alam ko nasaktan ka doon sa sinasabi mo na nasabi ko, which is I don't remember, and I'm sorry that I don't remember. I'm sorry. I'm sorry doon. Kung nasaktan ka dahil kinampihan ko si Jen, dahil nasa side ako ni Jen, dahil kaibigan ko si Jen, I'm sorry. Hindi na dapat ako gumatong, hindi na dapat ako sumali. Doon, mali ako doon. Hindi yun tama. Mali ako doon. Maling-mali ako doon. Again, kung nasaktan ka, I'm sorry. Hindi ko mababawi kung ano yung tingin mong nasabi ko. Kaya wala akong ibang masasabi ngayon sa'yo para itama, mag-take ng accountability sa sakit na naramdaman mo kung hindi I'm sorry. Please, wag mong gamitin yung past ko against me because hanggang ngayon, mag-i-stand ako na wala yung konekta kung bakit kinarma ako dahil ang karma na sinasabi nyo ay bumaon sa mga anak ko. Bumaon siya sa mga anak ko. Naisip ko, bago ko mag-live, kasi nangyari din to last year, nung na-expose yung nangyari sa akin, na maybe baka nga kinakarma ko. Kinakarma ako kasi nangingialam ako sa mga bagay na hindi naman ako dapat kasali. Maybe yun yung karma ko. Pero naisip ko din na yung karma na yun na sinasabi nyo ay bumaon sa mga anak ko. Is it still something that we deserve? Hindi na. Hindi na yun yung, hindi siya connected para sa akin. Hindi ko alam kung paano ko siya ipapaliwanag sa inyo, pero para sa akin, nandun yung stand ko na hindi namin deserve yun ng mga anak ko.